Mahal ko po si Athena, sir. At mahal din po niya ako. Please, nagmamakaawa po ako sa inyo. Hayaan niyo na po kami. Nakatikim uli na isang malakas na suntok sa panga si Kyla mula kay Danilo Reyes, ang ama ni Athena. Pero hindi siya nagtakang lumaban. Pinalibutan na siya ng mga bantay nito at sa kabila niyon ay nanatili siyang nagpapakumbaba. Buong buhay niya, sanay na siyang hindi nakukuha ang mga gusto ng puso. Namuhay siya ng may kulang. Minsan nga, pakiramdam niya, isinumpa siya ni Nanit dahil siya ang sumasalo sa kasalanan ng mga magulang. Kaya nang malaman na mahal din Athena, saka pala nagsimulang maging makulay ang buhay para kay Kyla. Pero malaki ang kapalit ng mga kulay na iyon at ngayon ay nanganganib pang mawala sa kanya. At desperado na siya. Hindi pa siya nagmamakaawa ni minsan sa buong buhay niya. Dahil alam niya na imposible na may pagkaloob ng mundo ang mga gusto niya, ano man ang kanyang gawin. Pero nang siya ang piliin ni Athena, unti-unti ay nagkaroon siya ng pag-asa sa kabila ng mga komplikasyon sa relasyon nila. Pero naglaho ang lahat ng pag-asang iyon ng pagkaraan ng ilang oras na paghihintay kay Athena. Ang galit na ama nito kasama ang mga armadong bodyguard ang lumabas at humarap sa kanya. Nang makita ni Danilo ay agad siyang nilapitan at sinuntok ng lalaki. Pero wala siyang kadala-dala dahil ito at pinipilit pa rin niya ang pagmamahal para kay Athena. Pasalamat ka at ampun ka ng mga Perez. Kung hindi, higit pa sa suntok ang aabutin ng isang gaya mo sa akin. Humihingal sa galit na sabi ni Danilo. Wala kang karapatan ambisyonin ang anak ko, Kyla. Kaya itigil mo na ang kahibangan mong ito. Ano man ang gawin mo, matutuloy pa rin ang kasalaan ako kay Sandro. At sinisiguro ko yan sa'yo. Kaya ngayon, magpakalayo-layo ka na. Dahil baka hindi pa kita matansyan tuluyan. Ilang sandaling kumuyuma ang mga kamay ni Kyla. Mariin niyang naipikit ang mga mata bago dahan-dahang lumuhod kasabay ng pagyuko. Ilang ulit na ba niyang nahiling na sana nabaligtad ang pangyayari sa kanyang buhay. Sa dami ay hindi na niya mabilang. Pero ng mga oras na iyon, noon niya pinagkahiling ang bagay na iyon. Ilang ulit na rin siyang pinag-alalahanan ng kanyang tiya na ano man ang mangyari ay huwag na huwag siyang yuyukod sa pamilya ng daddy niya at sa mga kakilala nito. Matalino raw siya. Bukod pa roon, may dugo pa rin siyang Perez. Kailangan daw niyang manindigan sa kabila ng naiibang pagkakilala sa kanya ng publiko. Iyon din daw siguro ang hinihiling ng nanay niya sakali mabigyan ito ng pagkakataong magtapat ng katotohanan sa kanya. Pero hayon si Kyle ngayon at hindi lang basta yung bukod. Nakaluhod pa siya sa sementadong daanan. Nag-uulap ang mga mata niya. Kung malalaman kaya iyon ng Tia Mede niya, kausapin pa kaya siya nito? At kung sakaling nakikita ng kanyang nanay, nasisiguro niyang umiiyak na ito. Sa naisip, biglang nagsikip ang dibdib niya. Patawarin mo ako, Naya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang may baon ng sarili ko. Paulit-ulit na lang kitang binibigo. Sabi niya sa isip. Nagmamakaawa po ako sa inyo, sir. Hayaan niyo na po kami ni Athena. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Madali naman akong kausap, Kyla. Sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon. Nagangat siya ng mukha nang marinig ang sinabi ni Danilo. Sumibol ang pag-asa sa puso niya. Sinalubong niya ang matiim na mga titig ng matandang lalaki. Ano pong kondisyon? Madali lang, Kyla. Bukas ng umaga, gumising ka na iba ang pangalan mo. Iba yung identity mo. At iba yung background mo. At siguraduhin mo na paggising mong iyon, mas magaling ka kay Sandro. At pag nagawa mo lahat ng iyon, yun, tatanggapin kita. Sagot ni Danilo bago siya tinalakuran
kasama ng mga nagtatawa ng bodyguard. Ilang minuto siyang natigilan ni minsan. Hindi pa siya umiiyak maliban na lang nung araw na namatay ang nanay niya. Pagkatapos niyon, masyado na naging manhid ang pakiramdam niya para umiyak pa. Pero hayon siya ngayon. Napatingala siya sa papadilim ng langit. Ano bang ginawa kong mali sa'yo? Bulong niya sa isip. Lumipas ang ilang araw. Nahinto sa pag-iyak si Athena nang marinig ang mahihinang katok sa labas ng pinto ng kwarto niya. Sa susunod na linggo na ang kasal nila ni Sandro at wala na siyang kawala. Mula namang galing sa kanilang mansyon, hindi na siya nilubayan pa ng mga bodyguard. Palagi nakabantay ang mga ito sa labas ng bahay niya. Ang isa na parang hindi pa nakontento, sa mismong sala pa niya nagro-ronda. Hindi siya makalabas, ni hindi siya makapunta sa opisina. Ang sinabi lang ng isa sa mga bantay, ang dado na raw niya ang bahala sa mga kliyente niya. Ito na raw nagpaliwanag sa lahat na busy siya sa wedding preparation at matapos ang honeymoon, saka pa lang siya babalik sa trabaho. Ni hindi niya makausap si Gina. Kahit ng kaibigan ay pinagbawalan na kausapin siya. Nang dalawin siya nito, hinarang pa ito ng mga bantaya. Kaya ni hindi mo lang sila nagkita. Ganon din si Kayla. Armado ang kanyang mga bantaya. At laking pasasalamat nang hindi mangulit pa ang boyfriend na makausap siya. Pinutol din ang linya ng telepono sa bahay. Kaya wala siyang matawagan. Si Sandro lang ang hinahayaan makabisita. Pero hindi niya hinaharap sa kabila ng pakiusap nito. Wala nang ipinagkaiba pa sa isang preso ang pakiramdam niya. Iisang paraan na lang naisip ni Athena, ang tumanggi sa mismong araw ng kasala. Pero binalaan siya ng daddy niya nang puntahan siya. Mapapahamak daw si Kyle sa oras ng may gawing labag sa kagustuhan nito. Napayak ulit siya sa naisip. Kung hindi lang mas malaki ang kagustuhang makita pa rin si Kyle sa kabila ng mga pangyayaring iyon, siguradong tinakasan na siya ng katinuan. Mama Tina! Mama Tina! Narinig niyang mahinang pagtawag mula sa pinto. Napoprostrate na lumapit siya at binuksan ang pinto. Walang araw na hindi siya umiiyak mula na makauwi sa bahay kasama ang mga bantay. Hindi siya gaano nakakatulog. Bukod pa roon, hindi maganda ang pakiramdam niya. Madalas siyang nahihilo. At parang mas naging sensitive ang sikmura sa mga pagkain ngayon. May maamoy lang ay naduduwal na siya. Nang dumalaw ang kanyang mami, sinabi niya ang kondisyon. Binilhan siya nito ng pregnancy test kit. At gaya ng kutob, pare-parehong positive ang resulta ng mga iyon. Magkakahalo ang tuwa at takot ni Athena sa nalaman niya. Buntis siya. Nagbunga ang pagmamahalan nila ni Kayla. Sayang nga lang at hindi niya maibahagi ang saya sa ama ng dinadala. Kasabay niyon ay natatakot siya. Ano ang uri ng buhay na naghihintay para sa anak? Ipinaalam ng mami niya sa kanyang daddy ang sitwasyon. Galit na pinuntahan siya ng ama at pinagbantaang huwag na huwag ipapaalam sa lahat ang tungkol sa bata. At dala siguro ng matinding pa ring galit, inutusan pa siya nitong ipalaglag iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, umiiyak siyang lumuhod sa harap ng daddy niya at kumapit sa pantalon nito sa takot na totohanan ng ama ang mga sinasabi. Baka tuloy na kasi siyang mabaliw kung pati ang anak niya ay mawala pa sa kanya. Lalo pat hindi na nga niya makakasama ang ama nito. At hindi pa man nakikita ang anak ay mahalal niya ito. Pagkatapos niyon, hindi rin nagsalita pa ang daddy ni Athena. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng pananahimik nito. Hanggang ngayon, nag-aalala pa rin siya na baka anumang oras gumawa ito ng hakbang para alisin ang bunga raw ng pagiging suwail niya. Sa ngayon, maglilimang linggo na ang bata sa kanyang sinapupunan. Ilang ulit na rin pinakiusapan ni Athena ang kanyang mami na tulungan siya. Pero nanatiling mahina ang loob nito.
May mga pagkakataon na kahit sa sariling ina ay gusto na rin niyang maghinanakit. Aanhin niya ang simpatya ng mami niya. Ang tulong nito ang kanyang kailangan. Bakit ba hindi magawang maging matapang ang kanyang mami kahit minsan para sa sariling anak? Ayaw niyang magaya sa mga magulang niya. Dahil ang pagkasama ng mga ito ay hindi nagmamahalan, walang pagmamahala. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Big Boy. Sa lahat ng mga bantay na para mga bouncer sa laki ang pangatawan, si Big Boy lang ang pinakakilala niya. Nagkakilala sila bago pa ito naging tauhan ng daddy niya. Nagbo-volunteer siya noon, hindi lang sa charity, kundi pati na rin sa iba't ibang ospital. Doon niya nakilala ang panganay na anak ni Big Boy. May kidney problem ang bata noon at iyon ang isa sa 5 bata na napili niyang tulungan. Sinagot niya ang lahat ng hospital bills ng mga ito. Ibinigay din niya ang card sa mga magulang ng mga bata sakali mang kailanganin pa ng kanyang tulong. Ang 3 sa mga ina ng mga bata ay nagawa niyang ipasok bilang mga mananahi sa kanyang shop, kabilang na ang asawa ni Big Boy. Noon ay driver at bodyguard din si Big Boy ng isang mayamang inchik. Pero tinanggal ang lalaki sa trabaho nito mula ng ilang araw na sunod-sunod na hindi nakapasok para asikasuhin na may sakit na anak. Kaya matapos maipagamot ang bata, inudyokan ni Athena si Big Boy na pumasok bilang isa sa mga tauhan ng daddy niya. Lalo pa't di hamak na mas mataas na magpasweldo ang kanyang ama. At si Kyle lang ang nakakaalam niyon. Ang lalaki kasi ang mas nakakasama niya noon sa halip na si Sandro. Tuwing hindi natutuloy ang mga lakad nila ni Sandro sa mga orphanage o ospital, tumutuloy si Athena. Nagbo-volunteer naman si Kyle na samahan siya. Kahit ang lalaki ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa iba pang pamilya roon. 2 taon na mula na matanggap si Big Boy bilang isa sa mga bodyguard ng daddy niya. Kusa ito natanggap nang subukan mag-apply. Hindi niya ito tinulungan dahil ayaw niyang may masabi ang kanyang daddy. Ayaw na ayaw kasi nito na nakipaglapit siya sa kung sino lang. Ayaw man niyang aminin kahit ang daddy niya ay masyadong mataas ang tingin sa sarili. Hindi gaya ng mami niya na sa kabila ng yaman taglay ay nanatiling mababa ang loob. Ano iyon? Walang siglang tanong ni Athena. Nagiging emosyonal lang nga yata siya masyado. Kahit kasi kay Big Boy, sumasama ang kanyang loob kahit pa alam na hindi naman dapat. Sinusunod lang nito ang utos ng amo na nagkataon na hindi siya. Wala siya sa posisyong manumbat sa mga naitulong kapalit ng pagpapatakas nito sa kanya. Bilisan niyo po ang kilos, mama. Kunin niyo lang po mga dapat kunin sa mga gamit ninyo. Pabulong na sabi nito sa kanya. At habang sinasabi niyon iyon, ay pasulyap-sulyap ito sa paligid. Natawagan ko na po ang ibinigay na numero ni Ma'am Gina at naghihintay na po siya sa inyo sa labas. Nanlaki ang mga mata niya nang sa wakas ay ma-realize ang mga sinasabi ng lalaki. Sumilay ang kauna-unahang masayang ngiti sa mga labi niya mula nang makulong sa bahay. Ngayon ay alam na niya kung bakit hindi siya kinakausap ni Big Boy tuwing binabantayan. Iyon ay para hindi sila mahalata. Nagmamadaling dinampot ni Athena ang nakahanda ng traveling bag. Hindi man sigurado kung makakatakas ay hinanda pa rin niya iyon sa nakalipas na mga araw. Mabilis namang kinuha ni Big Boy ang bag. Pagkatapos ay walang ingay na dumaan sila sa likod bahay. Namataan niya ang isa pang bantay roon na walang malay. Nagtatakang nilingon niya si Big Boy. Palihim na binigyan po ako ng mami ninyo ng pampatulog noong nakaraang mga araw. Ma'am Athena, pero ngayon lang po ako nakahanap ng tiyempo na gamitin yun. Pasensya na po kayo. Mamaya-maya po, kailangan ko na rin pong inumin yun para hindi ako mahalata. Paliwanag nito habang bilis siyang inaalalayan palabas. Pilin po ng mami ninyo, huwag daw po ninyong tatawagan siya ano man ang mangyari. May ibinigay itong isang pangmaliit na baga. Nandiyan na raw po ilang mga kakailangan ninyo.
Nang makarating na sa tapat ng isang itim na bana, agad na bumukas ang bintana sa gawin ng driver seat. Mula roon, namataan na Tina si Lilian, ang pinsan ni Gina na malapit din sa kanya. Isa itong photographer. Magkaklase rin sila noong elementary at high school. Pero naging nagputol-putol ang komunikasyon nila na magpunta si Lilian sa Amerika dahil bihira na lang umuwi sa bansa. Puno ng pasasalamat ay niyakap ni Athena si Big Boy. Maraming salamat ha. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo, Big Boy. Tumungo ang bodyguard na may bahagyang ngiti sa mga labi. Mabuti po kayong tao, ma'am. Pati na rin po si Sir Kyle. At naniniwala po ako na ginagampalaan ang mabubuti. Pwedeng hindi agad pero patasaan ba at darating din po yun. Sabi nito bago siya inilalaya makapasok sa bana. Nang makaharap si Liliana, agad siyang niyakap ng babae. Alam niya na ipinadala iyon ni Gina. Ilang sandali silang nasa ganung posisyon bago nito pinaharuro sa sakyan palayo. Salamat Lilian ha. Habang buhay kong tatanawing malaking utang na loob na ito. Malo-halohang sabi niya. Tinignan siya ni Lilian at nginitaan. Ano ka ba? Wala yun. Para saan ba yung pagkakaibigan natin? Nakangiting sabi nito sa kanya. Noong nakaraang linggo pa ako dumating galing LA. Kaya pasensya na at ngayon lang ako nakatulong. Tinawagan ako ni Gina para tulungan ka. Ikinuwento din sa akin ang lahat. Pasensya na ako na-delay ha. Huwag kang mag-alala. Save ka sa akin. Hindi masyadong kilala ako ng tatay mo. Napatango-tango si Athena. Ang malaman na magkikita na sila ni Kyle ang nagbibigay doble-dobleng lakas sa kanya ngayon. Saan pala tayo pupunta? Kinindatan siya ng babae. Magtiwala ka lang sa akin. At kapag naroon ka na, nako, baka makalimutan mo ang salitang lungkot. At saka, matagal-tagal na rin walang adventure ang buhay ko. Kaya dadalhin kita sa malayong lugar na tayo lang nakakaalam. Pero may kapalit ito ha. Kumunot bigla ang noo niya at bumalik ang kaba sa dibdib. Ano yun? Kailangan gawin mo akong ninang kapag nagkaanak na kayo ni Kyle dahil magkahalo ang balat sa tanlupan kung hindi. Natawa lang siya. Gustuhin mang sabihin kay Lilian ang sitwasyon ay gusto niyang bukod sa mga magulang ay si Kyle ang sumunod na makakaalam ng bagay na yun. Maya-maya ay nahaplos na niya ang pipis pang tiyan. Baby, malapit mo nang makilala ang daddy mo. Bulong niya sa isip. Samantala, sinasabi ko na nga ba, napapailing na nais sa loob ni Kyle habang nag-iikot sa loob ng kilalang shopping mall. Kanina pa niya napapansin ang dalawang lalaki na sumusunod sa kanya. Nakita na niya ang mga ito noong nakaraang araw. At kanina, bago umalis sa apartment, namataan din niya ang sasakyan ng mga lalaking iyon na nakaparada sa hindi kalayuan sa tinutuluyan niya. Hindi niya sigurado kung kaninong tauhan ng mga iyon. Kung kay Danilo Reyes pa rin ba o sa pamilya na mismo niya. Hindi kaila sa kanya na pinagdududahan na siya ni Sandro, lalo na ni Nanit tungkol sa biglang panlalambig na Athena sa relasyon nito kay Sandro. Kung relasyon nga bang matatawag iyon pero hindi siya pwedeng panghinaan ng loob lalo pa ngayong nakatanggap na siya ng text message mula kay Liliana. Mabilis na pumasok si Kyle sa isang fast food restaurant. Laki pa salamat niya nang hindi na sumunod pa ang dalawang lalaki hanggang doon. Pumila siya at basta na lamang nagturo na kung ano-ano nang makarating sa counter. Dala ang tray ng pagkain. Naupo siya sa bandang unahan ng restaurant. Nang makakita ng isang lalaki na halos kakulay at kasintaas, mabilis siya nakaisip ng paraan. Nang tumuloy ito sa restroom, ay agad siyang sumunod. Inilabas niya ang wallet at kumuha ng ilang lilibuhin bago iyon inabot sa estranghero. Idinagdag na rin niya ang cellphone. Ipinahiram iyon ni Sandro sa kanya noong nagdaang mga araw pero kilala niya ang kapatid. He knew that Sandro had been tracking him these past few days. Ibibigay ko mga ito sa iyo kapalit ng mga damit mo pare.
Magpalit tayo ng suot. Ilang sandaling napatitig sa pera at cellphone ang lalaki. Ininspeksyon pa nito ang cellphone bago napalunok. Ngumiti siya. Huwag ka mag-alala pare. Original yan. Makakabili ka mula diyan ng kahit ilang pang-jacket na gusto mo. Ang kailangan ko lang ay ito. Sinusundan kasi ako ng ex ko na nagdidimad ng kasala. Tinatrack din niya ang cellphone ko. At desperado na ako makatakas mula sa kanya. Pinagkatitigan siya ng lalaki. Ay, ang hirap talaga maging gwapo pre. Di bale, ako na lang papakalala doon sa chicks mo. Maganda ba siya pre? Napatango na lang siya. Sobra pare. Pero nakakasakal magmahala. Kada, patawarin niyo po ako sa mga sinasabi ko. Bulong niya. Ayun, nakahanda ako magpakasal basta sa maganda lang. Nakangising sabi ng lalaki bago mabilis na inalis ang suot na pulang jacket, orange cap at kupas sa maong na pantalon na may mga butas pa sa tuhod. Laking pasalamat niya nang matuklas ang mahaba rin ng buhok nito. Mabilis na nagbihis si Kyla. Inabot niya sa lalaki ang suot na itim na pantalon, brown leather jacket at itim ding sombrero. Kahit ang dala nitong backpack ay kinuha na rin niya. Inabot niya na walang laman na suitcase bago lumabas ng restroom at restaurant. Nang bahagyang makalayo na, nilingon niya ang pinanggalingan. Napangisi siya nang makitang naroon pa rin sa labas ng restaurant ang dalawang lalaking sumusunod sa kanya. Mabilis na lumabas na siya ng mall. Sa parking area, nakita niya si Luis sa tabi ng isang lumang gray na kotse. Mabuti na lang at tinted iyon. Si Luis, ang anak ng isa sa mga staff ni Athena sa shop nito. Mas kilala niya ang kapatid ni Luis na si Mark. Kilala rin niya ang mga staff ni Athena sa ilang ulit na pagbisita sa babae sa nakalipas na mga taon. Si Mark, ang isa sa mga napili nilang tulungan noon ni Athena sa medical expenses ng duguan itong dalhin sa ospital dahil nabangga na isa sa sasakyan. Halos 3 taon na mangyari iyon. Ngayon, isa ng accountant si Mark ngayon. Tinulungan ni Kyle ang lalaki na makapasok sa pag-aaring negosyo ng isang kakilala niya. Noong nakaraang linggo ay nagkita sila ni Mark. Sinundo nito ang ina sa Atenas na patuloy pa rin nag-ooperate kahit wala pa roon si Athena dahil may mga tinatahi pa mga staff ng babae. Ayon sa ina ni Mark na si Aling Corazon na nakakausap niya, nagpupunta sa bahay ni Athena linggo-linggo ang tumatayong assistant nito para sa ilang mga gawaing papeles sa shop. Kasabay niyon, nagtanong ang ginang kung may maitutulong sa amo na hindi man daw niya nasabihin ay nararamdaman nito na may problema. Nang banggitin ni Kyle sa mata ng babae ang sitwasyon nila ni Athena, ay agad ito nagsabi ng kagustuhang tumulong. Tinawagan nito ang anak na si Mark na agad ding nagpakita sa kanya kinabukasan. Sa tulong ni Gina at Lilian, nakabuo sila ng plano kahit hindi pa dumadating si Lilian tuwing nakikita sila. Para na rin hindi pagdudahan ng babae, sina Gina at Mark lang ang nakikitang kasama ni Kyle. Pero nakakausap pa rin nila si Lilian at si Luis na isinama ni Mark sa plano sa pamamagitan ng cellphone. Tuwing nag-uusap, ipinaparinig nila ang mga iyon sa dalawa. Si Luis ang nagpresenta maghatid sa kanya sa tagpuan nila na Athena. Hindi magamit ni Kyla ang sariling kotse dahil masyado mapanganib. Lalong mapanganib ang mag-commute sa ngayon. Hindi kasi niya alam kung hanggang kailan maloloko ang mga lalaki na iba na pala ang sinusundan ng mga ito. Nang makaalis ng apartment, alam niya na gaya ng plano, pumasok si Luis doon at kumuha ng mga gamit niya na naihanda na kagabi pa. Habang si Lilian naman ang magtatakas kay Athena, everything was set. Sa pagkakataong iyon, nakukuha na ni Kyla ang magpasalamat sa langit dahil mukhang kahit papaano, hindi sila tuluyang pinapabayaan ni Athena. Marami pa rin nakahandang tumulong sa kanila. Nagpapasalamat siya sa mabuting puso ni Athena at sa mga taong tinulungan nito. Kaya nakaramdam ulit siya ng pagmamalaki para sa babaeng pinakamamahal. Dumiretso na siya sa dalang kotse ni Luis. Agad na rin sumakay ang lalaki at pinaharurot ang kotse palayo.
Kapit lang mahal. Magkikita na rin tayo soon. Bulong niya. Lumipas pa ang ilang oras. Bumuhos ang mga luha ni Athena na agad na matanaw si Kyle sa pribadong paliparan ng pagmamayari ng pamilya ng kaibigan ni Liliana. Maya-maya lang, darating na ang private jet na maghahatid daw sa kanila ni Kyle sa magiging kaharaan nila hanggang sa susunod na mga buwan. Hindi na sila nagtanong kung saan iyon. Hindi na iyon mahalaga sa ngayon. Nakahanda siyang pumunta sa kahit na saan basta kasama si Kyle. Ilang sandaling pinagbasta na muna natin na ang lalaki. Ilang di pa ang layo nito sa kanya. Nakatayo ito patalikod sa kanya. Base sa nakitang pagtapik-tapik nito sa hita, alam niyang kinakabahan ito. Mukhang kanina pa kasi naghihintay ang lalaki sa kanya. Kyla, garal-gal ang boses na tawag niya. Agad na lumingon sa direksyon niya si Kyla. Nang makita siya, mabilis itong tumakbo palapit sa kanya at mahigpit na niyakap. God, I miss you so much, mahal. Emotional na bulong nito. Pumatak ulit ang mga luha niya. Gumanti siya ng mas mahigpit na yakap sa lalaki. Ang mga linggo ay parang taon sa tagal mula nang huli sila magkita. Ganon katindi ang pangungulila niya kay Kyla. Ilang ulit niyang pinangarap na mayakap ito at mahalikan na. Kami rin, Kyla. Sobra ka na naming na-miss. Kami? Bumukas ang pagtataka sa itsura ng lalaki. Oo, kami. Sa kabila ng mga luha, ay napangiti si Athena. Bahagya siyang lumayo kay Kyla. Buong pagmamahal na pinagkatitigan ng lalaki. Nangangalumata ito, gaya niya, at bahagya ring humapis ang mukha. May mga tumutubo na istabol sa mukha ni Kyla, pero hindi yun nakakabawas sa kakasigan nito. Para sa kanya mga mata, si Kyla ang pinakagwapong lalaki na nakilala niya. Oo, mahal. Magkakaanak na tayo. Buntis ako. Pagbibigay alam niya. Umawa ang bibig ng lalaki. Ilang segundo na parang gulat lang ito at nakatitig sa kanya bago biglang napasigaw. Maya-maya ay tuwan-tuwa siyang binuhat at inikot-ikot sa ere. Yes! Yes! Thank you, Lord. Magiging tatay na ako. Thank you, Lord. Yes! Natawa siya. Ngayon niya mas naramdaman ang paglaya. Hindi niya alam kung anong uri ng hinaharap ang naghihintay sa kanila ni Kyla at sa magiging anak. Masyado pa iyong malabo sa ngayon. Pero ngayong yakap ng lalaki, nakahanda na siyang salubungin ang mga unos basta magkasama sila. Alam niya ang pagmamahal nito ang siya magpapalakas sa kanya para lumaban at para mahalin ang lalaking pinakamamahal niya. Kahit pa ayaw na ayaw ng pamilya na dito, gagawa siya ng paraan. Lalaban siya, kapiling ang lalaki at kapiling na magiging anak nila.